Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po munang batiin si Ma'am Jenna. Happy birthday po sa inyo at sa mga kababayan natin na nasa California. Hello po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Promises of God's Provision. Ang Diyos po natin, pinagpapala tayo, binibigay lahat ng ating pangangailangan upang mas lalo tayong makapaglingkod sa Kanya. So may purpose po in provision. Hindi po tayo binabless ng Diyos just for the sake of blessing us. God is blessing us in order for us to give glory to Him. Mas lalo po nating maluwalhati ang ating Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Now, ang tatalakayin po natin ngayong umaga, matatagpuan po sa Philippians chapter 4 verse 19. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. So, itong Philippians po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Sila po ay very supportive kay Apostol Pablo. Kaya po sabi ni Apostol Pablo sa kanila, "And my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus." Sabi niya rito, "Ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangailangan, ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Now, itong mga talatahan po ito ay palasak na, kumbaga lagi nating naririnig, at tila ba ay promise ng Diyos na inaangkin ng marami. Sasabihin ng iba, "Oh, my God shall supply all my needs," according to Philippians chapter 4 verse 19. Pero alam niyo po mga kapatid, hindi po basta-basta inaangkin ito bilang pangako ng Diyos para sa atin without understanding the situation, without understanding the context of Philippians chapter 4 verse 19. Now, ito po yung ating katuruan. Unawain din natin kung ano yung context nito. Number 1, God's promise of provision is meant only for generous people who love to advance the gospel. Itong promise po na ito o principle sa Biblia, hindi po ito para sa lahat. Ito po ay para lamang po doon sa mga taong generous, mga taong mapagbigay. Specifically, nagbibigay sila para sa paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, pag-aralan po natin itong mga talatang ito. Sabi po rito sa Philippians chapter 4, ito yung konteksto, no? Sabi ni Apostol Pablo, "Gayunman, ikinagagala ko ang inyong pagdamay sa aking paghihirap." So, yun po yung konteksto. Yung mga Philippian believers, mga mananampalataya sa Pilipos, tinutulungan si Apostol Pablo nakikidamay sa kanyang paghihirap. Sabi rito, "Alam naman ninyo mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan." So si Apostol Pablo po, siya yung missionary nila. Si Apostol Pablo nangangaral ng ebanghelyo. Yung ibang mga churches hindi tumulong kay Apostol Pablo. Pero itong mga taga-Pilipos, sila yung generous, tumutulong talaga kay Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng mabuting balita. Sabi po rito, "Kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting o magandang balita." So habang nagpapangaral si Apostol Pablo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang nakasuporta mga taga-Philippi, mga mananampalataya sa Pilipos. So sabi po rito, "Nung ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan niyo ako ng tulong." So talagang matulungin itong mga taga-Philippi. Sa verse 18, "Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin." So, sinusuportan siya, pinapadalan siya ng mga kaloob. "Higit sa pangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid na Epaphroditus." O Epaprodito sa Tagalog. "Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya." Tapos sinabi niya yung talata natin ngayong umaga. "At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen." So yun naman pala yung nangyayari. Etong mga taga-Philippi, generous sila, mapagbigay. At gustong-gusto nila, mahal nila yung ginagawa ni Apostol Pablo na pagpapalaganap ng ebanghelyo, kaya todo suporta sila kay Apostol Pablo. Kaya itong principle na ito, na ibibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan ng mga taga-Pilipos o Philippi, kasi generous sila. Talagang sila yung sumusuporta doon sa
Isipin nyo mabuti, bakit hindi susuportahan ng Diyos? Bakit hindi ibibigay ng Diyos lahat ng mga pangailangan ng mga mananampalataya sa Philippi kung sila, ang priority nila, ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napaka-generous nila sa pagsuporta sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours, ito po ay para lamang sa mga taong generous. God's promise of provision is meant only for generous people. Kaya wag mo sabihin na God will supply all my needs kung hindi ka naman generous. No? May condition to. God will give all your needs, pero maging generous ka. Mahalin mo muna ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Maging generous ka especially sa paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw yung isang tao na talagang todo bigay pag usapang ebanghelyo, todo bigay pag usapang misyon, pwede mong angkinin tong principle na ito sa Biblia, that my God shall supply all your needs. Okay po? Pangalawa po, God's promise of provision is meant only for faithful managers of God's blessings. Kagaya po ng mga taga-Pilipay, binibless sila ng Lord, yung blessing nila na natatanggap sa Panginoon, alam nila kung saan nila gagamitin. Alam nila kung paano nila i-manage. Tanda natin mga kapatid, tayo po ay manager, hindi po owner. Ang owner, pagmamayari natin. Pag manager, minamanage lang natin. We are stewards, pinagkakatiwalaan lang ng Diyos. So lahat ng meron ka kapatid, galing sa Diyos yan. Ima-manage mo yan ng tama, saan mo yan dapat dalhin. Pag yan winaldas mo, you're not a good manager. This promise is not for you. This principle is not for you. Pwede mo lang i-claim tong pangako na ito, itong principle na ito, kung ikaw, good manager ng pagpapala ng Diyos. God's promise of provision is meant only for faithful managers of God's blessings. Pangatlo po, God's promise of provision is meant only to bring glory to God. Kaya po lahat ng pagpapala na tinatanggap natin, lahat ng mga blessings na tinatamasa natin, mga material blessings, tandaan nyo po, isa lang ang purpose niyan. Ang purpose niyan ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nararapat lamang na tayo ay maging mabuting katiwala ng Diyos. Yung pag-accumulate natin, yung pagkakaroon natin, sweldo natin, let's say na-promote tayo, tumaas yung sweldo natin, naging successful yung negosyo natin, lahat po yan blessings ng Diyos. At ang purpose po niyan ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya tinan niyo po ito, according to His riches in glory in Christ Jesus. Tapos yung kasunod na verse po niyan, to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Sa lahat po ng ginagawa natin, ito yung dulo, no? Glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, the way we spend our money should give glory to God. Kailangan po maging conscious tayo kung paano natin ginagamit yung pagpapala ng Diyos. Now, kung ikaw yung isang tao na generous ka in terms of propagation of the gospel, advancing the gospel, generous ka sa mga gawain patungkol sa misyon. Kung ikaw yung isang tao na mabuting katiwala ng Diyos, kung ikaw yung isang tao na iniisip mo lagi yung kaluwalhatian ng Diyos, eto po, you're basically giving God reasons to bless you even more. Binibigyan mo ng dahilan ang Diyos na mas lalo ka pang pagpalain. Bakit? Kasi pag pinagpapala ka ng Diyos, alam mo paano i-manage. Kung ikaw isang taong waldas, walang pakialam sa misyon, walang pakialam sa paglaganap ng ebanghelyo, walang reason, walang rason ang Diyos para pagpalain ka pa. No? Pero kung tayo po ay mahal natin yung gospel ng ating Panginoon, gusto natin lumaganap, gusto natin maabot yung mga tao sa paligid natin, doon po nagkakaroon ng, lalo na generous tayo, no? Sa mission, generous tayo sa paglaganap ng ebanghelyo, faithful managers tayo. Ang dami mong reasons na binibigay sa Lord. Lord, bless me even more. And I think tuwan-tuwa ang Diyos na pagpalain tayo. Dahil alam ng Diyos na pag lumapag sa atin yung biyaya niya, hindi natin winawaldas, hindi tayo mga selfish na ginagamit lang natin sa pangsarili nating kasiyahan, kundi iniisip talaga natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Iniisip natin yung paglaganap ng salita ng Diyos at the same time, nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Diyos.
Now, ilan po sa mga application mula sa mga talatang ito? Number 1, be generous in supporting the advancement of the gospel. Pag yung church nyo nagre-raise ng fund to advance the gospel para sa mission, dapat todo bigay ka dyan. Diba? Meron kang mga missionaries na kilala, supportahan mo. Maging generous tayo sa pagsuporta sa paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. You're giving God reasons to bless you even more. Number 2 po, be a good manager of God's blessings. Again, tayo po ay makakatiwala lamang. Lahat ng meron tayo, as in 100% na meron tayo, lahat kung anong meron tayo, walang tira doon, no? Walang para sa atin, lahat para sa Diyos. Huwag nating isiping pag nag-tithes ka, 10% kay Lord. Kung naniniwala ka sa tithings, no? Okay, 10% kay Lord. Huwag mo isipin na yung 90 sa'yo. Yung 90% na ikaw yung may hawak, kay Lord pa rin yan. Gamitin mo yan, pambayad mo ng mga bills. No? Pambayad mo ng kuryente, ng tubig, ng internet. Pambayad mo ng kung ano mga binabayaran mong monthly bills. Now, hindi porke ginamit mo yun doon sa internet o sa electricity, hindi na kay Lord. Kay Lord pa rin yun. Provision yun ng Lord para mabayaran mo ng lahat ng yun. Anong dulo po nito? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano pong purpose nito? Para po matustusan yung ating pangailangan upang mas lalo pa tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kasi ang hirap maglingkod sa Panginoon kung wala kang pangkain, di ba? Ang hirap maglingkod sa Panginoon kung wala kang pambayad ng electricity mo. So, unang-una pong application natin, be generous in supporting the advancement of the gospel. Be a good manager of God's blessings. You have to make sure na yung mga blessings na binibigay sa ng Panginoon, alam mo kung saan gagamitin. Hindi naman kasi pwedeng todo bigay ka sa misyon, yung mga anak mo walang makain. So, kailangan manager ka talaga, ima-manage mo. Ito para sa electricity. Ito para sa tuition fee. Ito para sa mission. No? Ito para sa church. Ito para sa mga taong gusto kong i-bless. No? Manager talaga. Ikaw yung nag-allocate kung depende sa leading sa'yo ng Diyos. So, be a good manager of God's blessings. And number 3 po, be conscious. Maging conscious po tayo. Pag sinabi natin conscious, aware na aware tayo na lahat ng meron tayo, Lord, para to sa kaluwalhatian mo. Kumita ka ngayong kinsenas katapusan, lahat ng sweldo mo, Lord, para sa ito. Lord, multiply this. Paramihin niyo po ito para po ito sa kaluwalhatian niyo. Be conscious of giving glory to God. Be conscious of giving glory to God. Alam niyo, maganda po yan eh. Pag sumeldo ka o kaya kumita ka o businessman ka, may investment ka, tumanggap ka ng dividendo, o ito, Lord, lahat ng to para sa ito. Para sa kaluwalhatian mo. Kaya may isip mo rin eh, magiging conscious ka rin na you have to make sure na walang percent doon o portion ng iyong kaperahan ang gagamitin mo sa kasamahan. walang pangsabong, walang pangbisyo, walang pang mga masasamang bagay, no? Kasi conscious ka eh, Lord, lahat ng to para to sa kaluwalhatian mo. Help me, teach me how to use my money, how to spend my money. So, be conscious of giving glory to God all the time. Now, pag ginagawa po natin ito, we're generous in supporting the advancement of the gospel, we're being good managers of God's blessing, tapos conscious tayo na magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Lahat na binigay na natin yung rason sa Panginoon upang pagpalain tayo, no? Para tayong mga Philippian believers na sinabihan ng Apostol Pablo, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Again, ito pong pangako na ito o principle na ito, hindi ito applicable sa iyo o sa atin kung hindi tayo generous, kung hindi tayo good manager ng pagpapala kung wala tayong pakialam sa glory ng Panginoon, hindi natin pwedeng i-claim to para sa ating mga sarili. Maaari nating angkinin ito para sa ating mga sarili kung tayo ay katulad ng mga Philippian believers na mahal nila. Very supportive sila sa paglaganap ng ebanghelyo, good manager sila ng pagpapala ng Panginoon, and they are willing to glorify God. Now, para po sa ating discussion, what are the reasons God would be generous to us? Anong mga dahilan para maging generous para pagpalain tayo ng Panginoon? No? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father in heaven, you are generous to those who are generous.
Please change my heart from selfishness to selflessness, from greediness to generosity. Bless me with wealth that I can use to support the advancement of the gospel. No, ganito, hingin mo lahat ng blessing sa Panginoon, no? Para masuportahan mo ang paglaganap ng ebanghelyo. Make me a good steward of your wealth. Remind me to be mindful of giving you glory in how I accumulate and spend earthly wealth. Bless me, Lord. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Ako po yung nagpapasalamat sa suporta ng ating partner para sa devotion na ito, si Kuya Abel. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po yung may natutunan sa devotion na ito, palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.